Yun. Medyo tayo. Ayan. Ito yung controller ko. Ito yung dati nasira. Kasi ito yung bago. Kasi ito yung stock controller. Ayan. Natest ko na itong 1200. So yung papakita ko ngayon yung 800 watts. Ayan. 800 watts. 40 ampere hour. Ampere pala. 800 watts, 40 ampere. So, sa video na tayo papakita ko kung paano i-install. So, ayan, tinanggal ko yung controller dito ng stock. Tapos nilagay natin tong 800 watts. Binolt natin doon. Tapos dito ay cable tie. Sunod naman ay yung paglagay ng ano, positive tsaka negative na supply. Yung aking battery pala nandun sa harap. Nandito kasi yung battery ko eh. Ito yung battery ko, yan. Kaya nagpatakbo ako ng dalawang wire ng positive at negative. Kaya ito yun. Yan, papunta dito sa likod. So, next step, lagay natin itong ating positive negative ng controller. So yan, nalagay na natin yung positive tsaka negative ng controller. Yan. So make sure tight yan. Minsan na akong nagkaroon ng loose connection. Yan o. Alusaw. Yan. So don't forget yung tightening lagi. Okay, next ilagay naman natin yung ignition. Yung ignition usually ano, kulay red din yun. Galing sa controller. So ito, yan. So sa case ko nilagyan ko na ng cable lugs kasi hindi compatible yung kanyang pin. So ito naman yan, yung yellow, yung ignition galing sa harness. So ito yung ignition na positive galing sa controller. Itatap natin dito. So yan, nalagay na natin yung positive ng controller. Yan. So next is takpan nyo na. Pinakamahalaga, takpan. Yan. Hindi yata ito yung takpan niya. Yan, takpan na natin. Yan. Next naman is yung ating phase wire. Yan, papunta ng motor. Ito naman yan, color coded naman yan. So, tap natin dito. Ito. So yan, tapos na rin tayo sa phase wire. Yan, yellow, blue, green. Yan, yellow, blue, green. So takpan na rin natin to. Yan. Tapos next naman is yung hall sensor. Madali lang naman yan hanapin sa ating controller. Yan lang siya. Wala naman siyang ibang katulad dyan. Yan, ikabit na natin yung ating hall sensor. Yan. Next naman is yung throttle. Sa case ko yung throttle pala ay ito. Nilagay ko sa 4 pero color coded lang naman yan. Yan. So galing to sa harness. Red white, ay red yellow, blue, green black. Yellow, green, tsaka yung green. Yung brake sensor dito yung yellow, green. Yan. So, sa ating controller naman, ito yan. Hindi kasi match yung ating pin. So, ginawa ko, tinanggal ko na lang. Tapos, isushoot ko na lang siya dito. So, yan. Itong red ay doon sa yellow, red. Yan, yung yellow, red. Tapos yung black is dun sa green black. Tapos yung ating yellow ay dun sa green. Tapos itong black white naman ay dun sa yellow green. Ito kasi yung brake sensor. So lagay ko lang. So yan siya, nalagay ko na. So red papunta sa red yellow. Tapos yung likod ay black papunta sa black green.
Tapos yung yellow ay papunta sa green. Yan, green. Tapos yung ating brake sensor na black white papunta sa yellow green. Yan. So next naman ay yung ating brake sensor tuloy. Display, ito yan, violet galing sa harness. Yan, galing sa harness, violet yan. Yan. So dinugtungan ko lang ng wire kasi yung kanyang counterpart galing sa controller ay violet din. Yan. So shoot ko na lang yan dyan. Tapos next natin ay yung speed na 1, 2, 3. Yan siya. Green, white, black, tapos blue, white. Galing to sa controller. Sa harness naman ay ito lang yan, yung may white. Yan, black, white, red, white, green, white. Yan, so compatible naman sila. Tap nyo lang yan. So itap natin. Yan, natap na natin yung ating 1, 2, 3 speed. And last but not the least is yung ating reverse. So wala naman yung ibang kaparehas or counterpart sa ating controller na ito na lang yan. Okay, so lagay natin yan. So yung natitira hindi ko pala napakita. Ito yung sa alarm. Ito lang din naman yan, alarm. Hindi ko ginagamit yung alarm eh, naiingayan ako. Ito lang yan, dalawa lang yan, green. Tapos ito yung voice command. Sa ibang e-bike pwede yan kung gusto nyong lagyan, pero hindi ko alam yan. Tapos yung remaining is yung low brake. Wala tayong low brake. Tapos itong pink, ito yung self-learn. Kung i-test nyo yung ikot ng gulong nyo. Tapos ito yung soft start. Yan. Wala lang dito yung speed limiter. So try nating pandarin na. So yan, nalagay na natin. So ang unang gagawin nyo ay iangat tong gulong. Kalangan nyo lang yung sa isang side. Make sure nakaangat. Yan. Tapos yan, meron tayong battery. Yan. So unang gagawin nyo, i-test nyo muna. Ano? Yan. So ito, okay siya. Yan. Merong cases na baligtad yan eh. So for example, ito, lagay natin to. Ito yung self-learn para alam niya kung tama yung ikot niya o mali. So pag nilagay nyo to, lagyan natin. Hirap isang kamay. Yan. Makikita nyo, baligtad. Baligtad yung kanyang ikot. Yan. So, for example, unang kabit, baligtad. Sa throttle natin. Yan o. Baligtad siya. So, ang gawin nyo, kunyari, baligtad yun, ilagay nyo to. Yan. Ilagay nyo hanggang gumalaw yung gulong. Yan. Nilagay ko. Yan, tumama na siya. Pag okay na yung ikot niya, pwede nyo nang tanggalin to. Yan. So, okay na yung ating ikot ng gulong. Try natin throttle. Yan. So, okay siya. Next is yung reverse. Reverse natin. Reverse. Yan, reverse. Ayan. So, okay yung ating reverse. So, tama na tayo dun sa direction ng motor. So, lagi na ulit natin drive. Ayan. So, next naman is try natin yung brake. Kung ihinto yung gulong. So, throttle ko. I-brake ko. Ayan, hihinto siya. So, okay yung ating brake. Yan, nirelease ko, gumalaw. Brake uli natin. Brake. Yan, huminto siya. Yan.
Tapos test naman yung ating speed. So low, naka 60 volts tayo. So first, ayan. Second, ayan. Third. Yung third, hindi na kaya nung speedometer, pero mas mabilis siya. So yun, gumagana lahat. Yun, 60 volts yan. Yung battery ko pala auto volt to eh. Meron akong pwedeng 48 volts na supply. So gawin natin 48 volts. Yan, gagawin kong 48 volts kasi papakita ko lang na compatible siya sa 48 volts at 60 volts. Yan, 48 volts, 60 volts. So gawin natin 48 volts. So yan, nailagay ko na yung ating battery. 48 volts yan. Yan, 52.1. So try natin kung gumagana ba siya. Throttle first. Naka na pala agad ako. Naka high agad. So low. Yan yung low niya. Tapos ito yung medium. Yung high niya, tataas pa siya pero hindi na tumataas sa speedometer eh. Ito high. Yan high. So gumagana siya. 48 volts, 60 volts na setup. So ganun lang kadali. So sa mga gustong mag-upgrade ng controller, ganun lang. Yan. Linisan nyo lang. Yan. Yung iba naman ay hindi na ginagamit, ihang nyo na lang dito. Ganun lang naman. Tapos lagay nyo ng cable tie. So yun lang. Hanggang sa muli. Bye bye.